Good morning, Philippines! Sa araw na naman tayo ngayon ng linggo, halina't samahan niyo ako dito sa ating programang Popo Environment and Agri-News. At ating sabay-sabay na alamin ang mga makabagong pangyayari sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Ang kalabasa o squash ay isang uri ng gulay na mayaman sa mga bitamina, mineral at antioxidant na makatutulong sa pagpapalakas ng ating kalusugan. Ito ay naglalaman ng potassium na isang electrolyte na tumutulong sa pagbabalanse ng fluid at sodium level sa ating dugo. Ang mataas na potassium intake ay maaring makaiwas sa hypertension at sa stroke. Nakapagpapabuti ng immune system, ang kalabasa ay isang mataas na vitamin A content na isang antioxidant na mahalaga sa pagpapanatili ng ating resistensya laban sa mga impeksyon at sakit. Ang vitamin A ay nakatutulong din sa pagprotekta ng ating mata, balat at mucous membranes. Ito rin ay nakapagpapapayat dahil ang kalabasa ay mababa sa calories, carbohydrates at fats ngunit mataas sa fiber na nakakabusog at nakapagpapahina ng pagdami ng blood sugar levels. Ang fiber ay nakatutulong din sa paglinis ng ating bituka at pagtanggal ng mga toxins. Nakapagpapaganda rin ito ng ating balat. Ito ay may beta-carotene na isang pigment na nagbibigay ng kulay dilaw o orange sa gulay. Ang beta-carotene ay isang precursor ng vitamin A na nakatutulong sa pag-produce ng collagen, ang protein na responsable sa pagpapanatili ng elasticity at firmness ng ating balat. Nakapagpapalakas rin ito ng ating buto dahil ito ay may calcium, magnesium at vitamin K na mga nutrisyon na kailangan para sa pagbuo at pagpapanatili ng matibay na buto. Ang calcium ay nakatutulong din sa pagpigil sa osteoporosis, ang kondisyon kung saan ang buto ay nagiging brittle at madaling mabali. Sinasabing nakakapagpahaba rin ng buhay ang kalabasa. Ito ay may phytochemicals na may anti-inflammatory at anti-cancer properties. Ang mga phytochemicals ay nakakapagpababa ng oxidative stress, ang proseso kung saan ang mga free radicals ay sumisira sa ating mga cells at DNA. Nakapagpapataas din ito ng ating mood dahil ito ay may tryptophan na isang amino acid na ginagamit ng ating utak upang gumawa ng serotonin, ang neurotransmitter na nagbibigay ng pakiramdam ng happiness at relaxation. Ang serotonin ay nakakaapekto din sa ating sleep cycle, appetite, memory at learning. At syempre, ang kalabasa ay nakapagpapalinaw ng ating mga mata, nakapagbabawas ng kolesterol at nakapagpapahusay ng brain function. Ang kalabasa ay mayaman sa iron, folate at vitamin B6 na mga nutrisyon na mahalaga para sa paggawa ng red blood cells, oxygen transport, DNA synthesis at nerve function. Ang iron ay nakaka-prevent din sa anemia, ang kondisyon na kung saan ang dugo ay kulang sa oxygen carrying hemoglobin. Karaniwang diretsong itinatanim ang binhi ng kalabasa, bagamat maaari rin itong ilipat tanim. Kailangan na ang 2 kilong buto bawat ektarya. Itanim ang mga binhi sa palupo kung tag-ulan at sa mga tudling kung tag-araw. Maglaan ng agwat na 2 hanggang 3 metro sa pagitan ng mga hanay at 1 metro sa pagitan ng mga butas. Magpunla ng 2 hanggang 3 binhi bawat butas. Magpatubig agad pagkatanim upang matiyak na sabay-sabay ang pagsibol ng mga buto. 2 hanggang 3 linggo pagkatanim, alisin ang mahihinang tanim at mag-iwan lamang ng 1 malusog na halaman bawat butas. Maglagay ng 15 gramo o 1 kalahating kutsarang abonong complete
or triple 14 bawat butas at tabunan ito ng kaunting lupa bago magtanim. Magdagdag ng isang dakot na ganap ng tuyong dumi ng hayop. Magpatubig agad matapos magtanim sa pamamagitan ng mano-mano o overhead na patubig. Sa tag-araw, patubigan ang mga tudling tuwing 10 araw. Sa panahon ng tag-ulan, magpatubig o magdilig lamang kung kinakailangan. Mahalaga ang tubig sa pagsibol ng binhi at sa panahon ng pagtatanim. Sa pagtubo kung kailan na masiglang lumalaki o mahaba ang mga baging at sa pamumulaklak at pamumunga para sa normal na pagkabuo ng bunga at binhi. Mag-alis ng mga damo lalo na sa paligid ng mga puno ng mga tanim. Sugpuin ang mga damo sa pagitan ng mga hanay sa pamamagitan ng rotovation o paglilinis o pagpipino ng lupa sa unang buwan pagkatanim. Kung ang bukid ay puno na ng baging, palagi ang mag-alis ng damo. Squash beetle ang pinaka mapaminsalang peste sa unang buwan pagkatanim. Kinakain ng kulay dilaw na uang ang mga bagong sibol na tanim, murang dahon at bulaklak ng halaman. Mag-spray ng nararapat na pamatay kulisap kung kinakailangan. Ang powdery mildew ay malapulbos o bulak na itsura sa ibabaw ng mga dahon. Ito ay nagdudulot ng mahinang paglago ng halaman at mababang ani. Mag-spray ng nararapat na fungicide. Ang downy mildew naman ay mga dilaw na patak o marka sa mga dahon ng kalabasa na may tumutubong kulay ube na dilaw sa dakong ibaba. Nagiging kulay kape ang mga dilaw na patak at tuluyang nalalanta at namamatay ang mga dahon dahil dito. Panatilihin ang kalinisan at magsalit tanim upang maiwasang kumalat ang sakit. Upang masugpo ang downy mildew, gumamit ng nararapat na fungicide para dito. Alisin ang mga halamang kakaiba ang itsura o may halo ng dating tanim na variety. Mag-inspeksyon sa bukid sa umpisa ng paglago o pagdadahon, pamumulaklak at pamumunga. Sa panahon ng paglago, suriin ang laki, hugis, kulay o sigla ng dahon. Sa pamumulaklak at umpisa ng pamumunga, tingnan mabuti ang hugis at kulay ng ovaryo at ng bunga at ng pangkalatang itsura nito. Iwasang magtanim ng iba't ibang variety ng iisang halaman ng sunod-sunod sa parehong lugar upang maiwasang magkaroon ng halamang galing sa dating tanim. Ito ay upang mapanatiling puro ang lahi ng binhi. Anihin ang mga bunga kung nagkukulay dilaw na, malasuha na ang mga ito at ang tangkay ay tuyo, kulay kape at madaling maputol. At dyan nagtatapos ang aking segment. Naway marami na naman tayong natutunan ngayong araw dito sa ating programa. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo sa panibagong edisyon na naman ng ating segment. Ito pa rin ang inyong nakasama. Ito po si Bombo Marga Matus. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo, good morning Philippines!